Sa wakas, nakapag-Binondo food trip na at bago natin umpisahan, ayan, punta muna tayo dito sa Binondo Church at magpasalamat at natuloy din ang ating Binondo food trip at sa mga blessings. Thank you, Papa G. So, eto na nga ang ating first stop. Puhing Lumpia. Better pala agahan nyo yung punta para walang masyadong mga pila. So, tamang-tama, gutom na kami. So, ang titikman natin ang kanilang sikat na fresh lumpia. So, meron siyang kasamang sauce. Ibudbud muna natin. Can't wait for the first bite. Malaki siya, mahirap kagatin, pero siksik siya sa laman. Masarap yung combination ng texture ng vegetable saka yung crushed peanuts. Sulit at masarap. Busog ka na sa isang serving. Next stop, the oldest restaurant in the Philippines, Toho Pansiteria Antigua. We ordered small serving lang na pansit canton, which is one of their best sellers. So, masarap siya, saucy at saka lasap na lasap mo yung Chinese style na pansit canton. Sunod naman ang sikat na fried siopaw dito sa Binondo, ang Shanghai fried siopaw. So ito siya, nakabili na kami isa lang. Sakto lang sa laki pero siksik sa laman. Hindi ko na napakita kasi na-excite akong kumain. Sulit na sa 35 pesos. Sunod, something sweet naman dito sa Oishikon, pinipilahan din dito sa Binondo. Parang Chinese style na donuts. Aba lang siya. Ang in-order namin ay yung Milky Bicho, yan, ginagawa na ni Kuya. At talaga namang super generous silang maglagay ng milk at saka ewan ko may konting powdered sugar ata yan. So let's try, sakto sa pangbalance sa mga maalat na kinain natin a while ago. So, masarap naman siya. Milky talaga. Ang dami kasing nilagay ni Kuya. Sakto yan na pang snacks. Okay din naman ang lasa. Since kailangan natin ng pambulon, ayan, ang next stop natin is Tea Brothers. Order tayo ng something to drink na malamig. So, katabi lang niya ang Ingbitin at beside lang ng Binondo Church. Ang in-order namin is large size na para share kami. Okay na okay yung lasa at sa halagang 95 pesos. So, our last stop is the Great Buddha Cafe. Second floor to ng Ingbitin. Perfect place to end our food trip kasi maaliwalas ang lugar tapos air-condition siya. Tabi lang niya yung binilhan namin ng milk tea at ang first floor niya ang bilihan ng mga hopya ng Ingbitin. Since we are craving for high quality xiaolongbao, I know hindi kami mabibigaw dito. So let's try kung talagang masarap ang kanilang xiaolongbao. Uy! Ma-juicy siya, madami siyang juice. Masarap. Sarap niya. Meron silang dalawang sauce na binigay o ididip natin. So far naman, hindi kami binigo ng xiaolongbao ng place na to. Masarap siya at quality talaga. Nag-uwi din kami ng something, so bonus na to. Hindi nakasali sa aming food trip, inuwi na lang namin. So puntahan nyo tong Salazar Bakery. Isa din sa mga sikat na bilihan ng hopya dito sa Binondo. At meron din silang sikat na product or bread dito, yung asado roll. At madami pang ibang mga breads. I-try nyo din. So, nakakatuwa lang kasi nakikita mo yung kanilang working area na freshly baked yung mga ginagawa nilang bread. At syempre, hindi natin papalampasin ang hindi pumunta dito sa Ingbitin. Kung hopya lovers kayo, this is heaven. Napakadami nilang flavors ng kanilang hopya at marami din silang ibang binebenta, mga frozen na dim sums. Itatry din natin tong bago nila, hopya sisig. Dito din nakadisplay ang napakalaking mooncake. Sulit na ang 1K dito sa Binondo. We enjoyed much.